ni Lovely ang pagpapatakbo pero hindi niya magawa. Nagsimula nang manginig ang mga kamay niya sa manibela. She had to calm herself down. Namataan niya ang isang general store na marahil ay kaisa-isa sa maliit na bayang ito. Kung sinusundan man siya ng kung sino mang nagmamaneho sa kotse, hindi siya magagawang saktan nito sa maraming tao. Lalo at probinsya yon. Ang mga tao'y matulungin. She swerved to her left at sa gumigiit na gulong ay ipinarada niya ang kotse sa harap ng tindahan kahit na wala naman yung parking area, kundi ang gilid ng mismong highway. May 2 taong naglalakad sa deserted na kalye at napalingon sa ingay na ginawa ng gulong niya. Ilang sandali na natili siya sa loob ng sasakyan, subalit hindi niya matanaw ang black Honda Civic. Lumabas siya ng kotse at tuloy-tuloy sa general store. May 2 customer sa loob. The man in his late 40s turned to her, matapos suklian ng babaeng bumili ng gatas. "Yes, miss?" tanong nito. Isang humahangang ngiti ang ibinigay sa kanya. Her shoulder-length hair was bottle brown, with lighter streaks at maputi siya at matangos ang ilong, with deep-set almond eyes. She could pass for a foreigner. Tipid siyang ngumiti at sandaling lumingon sa labas, bago ibinalik ang tingin sa lalaki. Natuunan niya ng pansin ang mineral water. Kailangan niya yon. Yung pinakamalaki. "Nagbabakasyon ka ba rito, miss?" tanong nito. At kung hindi sa palakaibigang ngiti nito'y ituturin niyang kaimpertinentehan yun. Sana. Sinabayan niya yun ng tango at abot ng bayad. Pero wala ho akong alam na partikular na lugar na maaari kong puntahan. She swallowed. May maire-recommenda ho ba kayong cottage? Yung malayo ho sa karamihan? Binigyang diin niya ang huling sinabi. Malayo sa karamihan? Sandaling nag-isip ito. Ang maire-recommenda kong malayo sa karamihan ay ang Blue Lady Cottage. Kalahating kilometro pang layo mula rito. Hindi gaanong mabato ron. Pero kung gusto mo'y marami namang magaganda ring beach sa malapit at tahimik naman. Hindi naman kasi summer ngayon at wala gaanong bakasyonista. Susubukan kong tingnan ang Blue Lady Cottage na sinasabi niyo. Wika niya, a little bit intrigued by the name. At habang sinusuklian siya nito'y ibinigay nito ang direksyon sa kanya. Mailap pa rin ang mga mata ni Lovely nang lumabas ng tindahan, subalit tahimik ang buong kalye, maliban sa ilang tricycle na parot pa rito. Napanatag siya. Hindi siya sinusundan ng kotse. She must get hold of herself next time at hindi yung makakita ng kotseng itim sa likuran, tila na siya mamamatay sa nerbiyos. Binuksan niya ang back compartment at isinama sa ibang gamit niyang naroroon ng 2 bote ng mineral water at muling isinara ang hood. Pag-ikot niya pabalik sa driver's seat ay nabangga niya ang isang lalaki. Subalit tuloy-tuloy ito sa tindahan at hindi siya pinansin. "Excuse me?" she shouted in irritation. Bahagya lang lumingon ng lalaki. "Tama ang sinabi mo, dahil ikaw ang bumangga sa akin." Wika nito. Kumunot ang noo sa pagkakatingin sa kanya at pagkuway muling ipinagpatuloy ang pagpasok sa tindahan. "My lucky day." Busan niya sa nagpupuwis na dibdib. Kahit saan hindi nawawala ang taong loko. Then she stopped on her tracks. Umangat ang mga mata sa tindahan bagaman hindi niya ito natatanaw. Hindi siya maaaring magkamali. Yun ang lalaking nakita niya sa parking area nang gabing magkita sila ni Jake sa restaurant. Yun ang taong naringgan niyang pinagtangkaan ang lalaking pinitsirahan nito. Confused, pumasok na si Lovely sa kotse at ipinagpatuloy ang pagmamaneho patungo sa direksyon ng Blue Lady Cottage. Napakaliit namang masyado ng Pilipinas para magkita silang muli ng lalaking yun. She shook her head and concentrated on her driving. Ang dulo ng driveway, 2 palapag na bahay. Nag-iisa yun sa gitna ng mapuno at napakalawak na solar. Kunot ang noong ipinarada ni Lovely ang kotse sa harap ng bahay at binuksan ang bintana sa bahagi niya. Iniisip niya kung tama ang daan na tinalunton niya habang pinagmamasdan ng bahay na yari sa bato at kahoy. She wondered if she made the wrong turn and ended up in the wrong cottage. Subalit matapos niyang makita ang arrow na nagtuturo sa Blue Lady Cottage, wala naman siyang naliko ang iba. And yet, it didn't look a cottage. Ang balkonahe sa ibaba ay yari sa malalaking kahoy ang mga barandilya. May 3 hagdan ng batong papanhik sa balkonahe. Ang sahig ay vegan tiles.
May set ng wicker chairs sa tagilirang bahagi. At sa dulo ng balkonahe, may mga paso ng halamang nakapatong sa stone railings. Ang mga halaman at mga bulaklak sa ibaba, sadyang inayos sa parang tila natural. At halos hindi makalusot sa malalaking sanga ng mga punong kahoy ang sikat ng araw. Kahit ang samyo ay pinagsamang amoy ng rainforest at hanging dagat. By the time she walked towards the house, Lovely felt as if she had undergone an enchantment. Whoever owned the house must be very lucky. Maganda ang lugar at tahimik. It seemed to be a place where worries and concerns would melt away. Anyway, kung nagkamali man siya ng pinuntahan, makapagtatanong siya sa taong makakausap niya. Bukas ang 2 panel na pinto nang makapanhik siya sa balkonahe. Alanganing sumilip si Lovely nang mapunang may babaeng nakayuko sa mesa sa may sulok ng malaking sala. She cleared her throat at banayad na kumatok sa dingding. "Magandang hapon," sabi niya. Nag-angat na mukhang babae. She must be in her early 50s. Ngumiti ito nang makita siya. "Pasok, pasok!" Wika nito at tumayo at masiglang sinalubong siya. Alanganing humakbang siya papasok. Hindi ba ito pribadong bahay? Ibig kong sabihin, dito ako'y tinuro na pinagtanungan ko. Maliban na lang na nagkamali ako ng daan." "Hindi ka nagkamali, iha. Ito ang Blue Lady Cottage. Halika, maupo ka." Itinuro ng babae ang silya sa harap ng mesa. Pagkuway, muli itong bumalik sa kinauupuan sa likod ng mesa. "Ilang araw mong gustong tumigil dito, miss?" Inabot nito ang isang record book at ang ballpen. Lovely de Vera," sabi niya at nakitang inilista nito ang pangalan niya sa record book. "Walang tiyak kung hanggang kailan ang bakasyon ko." Sinabi ng babae ang presyo ng silid. Pagkatapos ay tumayo at inabot ang kamay sa kanya na alanganin niyang tinanggap. "Ako si Manang Tere. Ako at ang aking asawang si Elmo ang katiwala rito. Gusto mo bang makita ang mga silid sa itaas?" Tumango siya at sumunod dito patungo sa malaking hagdan ng Nara. Mas mukhang guest house to kaysa cottage," sabi niya at saka idinagdag. "Hindi ho yata marami ang customer dito." "Hindi naman kasi panahon ng bakasyon ngayon. Kung nagkataong tag-init, malamang nawala kang abutang bakanteng silid. Karaniwan mga dating customer at kalimitan pamilya." "Natitiyak mo bang ang silid na to ang gusto mo, Lovely?" Tanong ni Manang Tere na ang silid sa likod ng bahay ang pinili niya. Bukod sa hindi yun air-conditioned, mas maliit yun kumpara sa ibang silid at pang-isahan lang ang kama. "Wala hong anuman kung hindi man air-conditioned ang silid, Manang Tere," wika niya. "Natitiyak kong hindi naman mainit dito. Isa pa, ang silid lang na ito ang may balkonahe at natatanawan dagat." Kung sa bagay, yun din ang dahilan kung bakit mas gusto ni Kenneth na gamitin ang katabing silid. Sa 6 na silid sa bahay, ang 2 ito lang ang maliit. Dati itong master bedroom at hinati sa gitna. Bukod tanging ang silid na to ang may banyo sa pagitan. Yun ang isa pang kainaman sa silid na ito, iha. May sarili itong banyo bagaman kahati mong nasa kabilang silid. "Ang iba po bang mga silid, walang sariling toilet and bath?" Usisa niya. Binuksan ang banyo at sinuri, katamtamang laki. May shower. May natutuklap ng tiles dahil sa kalumaan subalit malinis. Kahit ang puting toilet bowl ay wala siyang makita. Kahit bakas ng kalawang. Yun ang pinaka-importante sa lahat. May 2 banyo sa magkabilang dulo ng pasilyo. Ganon may isa pang banyo sa ibaba na maaaring gamitin ng mga customers. Humakbang ang matandang babae patungo sa pinto. "Mamaya ayusin ko ang kobre kama at kumot mo. Gusto mo bang ipapanhik kay Manong Elmo mo ang gamit mo?" Ibinigay niyang susi ng kotse sa matandang babae. Yun lang pong nasa loob ng compartment. Nang makalabas ang matanda ay lumabas sa balkonahe si Lovely. Napuna rin niya ang kasosyo niya sa balkonahe ang nasa kabilang silid. Kenneth, yun ang narinig niyang pangalan na sinabi ni Manang Tere. Ang mga pinto ay may mga kandado. Isa pa sa tono ni Manang Tere, kilala na nito ang nasa kabilang silid. Mga dating customer ayon dito. Idinako niya ang tingin sa karagatan. Natatanaw niya ang ilang bangka na marahil ay mangingisda. Maganda tahimik ang buong kapaligiran.
as if the place seemed to be saying that things would always work out for the best. Sana'y makalimutan niya ang guilt at sindak na nararamdaman sa pagkawala ni Jake. Na sana'y mapaghilom ng lugar ang lahat ng masasamang bangungot na nangyari sa nakalipas na buwan. Umangat ang mga mata ni Lovely sa kanluran. Malapit nang lumubog ang araw. Nang tanawin niya ang karagatan, nagsisimula na yung latagan ng kulay kahel. Excitedly, she went out of her room. Nakalimutan ang pagod na nararamdaman sa mahabang biyahe. Tuloy-tuloy siyang bumaba palabas ng bahay. Nasa lubong niya sa may pinto ang isang matandang lalaking bitbit ang maleta niya. Maligayang pagdating sa Blue Lady, Ineng. Bati nito. Kayo marahil si Manong Elmo. Nakangiting bati niya. Pakilagay na lang po sa ita sa mga yan at salamat ho. Nagmamadaling tinungo niya ang kotse at binuksan ang likurang pinto. Natuon ng husto ang pansin ni Lovely sa kagandahan ng karagatan at sa papalubog na araw at ni hindi niya nararamdaman ang unti-unting pagtaas ng tubig. Inihanda niya ang mga gamit sa ibabaw ng bato, kani-kanina lang habang hinihintay ang tamang sandali. Kapag nilatagan na ng araw, nang naglalagablab na apoy ang katahimikan ng karagatan. Hindi niya napupunan na habang lumulubog ang araw, tumataas ang tubig. She wasn't even aware that she was an inch closer to real trouble. Sa kanyang kaisipan, bawat alon ay naglalapit sa kanya sa larawang nais niyang kuhaan. Everything was perfect. At kung maghihintay pa siya ng ilang sandali, natitiyak niyang titili si Cel sa uri ng larawang makukuha niya. Sunset and the sea had been very photographer's favorite subject. Subalit kailanman ay hindi yun pinagsasawa ang pagmasdan ng maraming tao. At karaniwan na may kanya-kanyang paraan sa pagkuha nito. And this was her perfect moment and perfect shot. Ang ibabang batong kinatatayuan niya ay natatakpan na ng tubig. Ang mga alon ay humahampas na sa walking shorts niya at basa na siya. Subalit tila hindi niya nararamdaman ang pamimigat ng shorts. Oh God! Lovely said excitedly. Ilang metro mula sa kinatatayuan niya, batuhan sa gitna ng dagat. Kumikislap yun sa tama na nagkukulay kahil na araw. May mga kumpul-kumpul na berdeng halamang dagat ang hinahampas doon ng alon. Hindi siya halos humihinga nang sa pakiramdam niya ay nagtutugma ang liwanag, sandali at ang mga alon. At sa mismong sandaling ang alon ay humalik sa batuhan, kasama na ang mga berdeng halamang dagat. She triggered the motor drive on her camera. Oh! Humalik ang alon sa batuhan. Sumabog ang tubig na humampas sa batuhan and created fountains of iridescent bubbles na tila dumidila sa magaspang at matalim na bato. Hanggang hindi nawawala ang angkop na liwanag ay hindi huminto sa pag-trigger ng motor drive ng camera niya si Lovely. Hindi makakapigil sa ginagawa ang tubig na umaabot na sa baywang niya. At nakatuntong pa siya sa bato. Ang uri ng kanyang mga larawan ang dahilan. Kung bakit sa kabila ng kompetisyon at wala sa mismong mall, ang gallery nila ni Sal ay sadyang dinadayo ng mga tao. At alam niyang ang kinunan lang niya ay isa sa mga mahuhusay niyang gawa. Napatili siya nang sa paghampas ng alon ay tumalsik yun at bumasa sa mukha niya. At dahil sa biglang pagkilos niya ay gumuhit ang sakit sa kaliwang binti niya. She groaned in pain. Ganon may hindi naging dahilan yun upang hindi niya sakupin ang mga gamit. At itaas sa dalawang kamay. Napatingin si Lovely sa baybayin. Kumurap na tila ba hindi totoong nakikita niya. Ang kaninang lampas sakong na tubig patungo sa baybayin ay lampas tao na. Dahil nakatuntong siya sa bato, ay nasa bewang lang niyang tubig. Kung bababa siya ay ang mga kamay lang niya ang lilitaw habang hawak ang mga gamit. Paano niya madadala sa baybayin nang hindi nababasa ang mga gamit niya? She couldn't risk the shot she had just taken. No way. Ang camera niya hindi biro ang halaga. She had to sell a considerable number of photographs bago niya mapalitan yun. At paano siya makakakuha ng mga larawan kung wala ang camera niya? And she made a vow never to ask anything from her mother, since she declared her independence and started on her own. She couldn't afford to replace her equipment, and it was getting dark. Muling tinanaw ni Lovely ang baybayin. Hindi naman napakalayo nun, kung totoosin, pero dahil sa mabilis na paglaki ng tubig,
Tila milya-milya ang tatawirin niya bago makarating dun. Yun ay kung makakarating siya ng walang pinsalang magagawa sa kamera at sa buhay niya. At sa kauna-unahang pagkakataon napansin niya ang isang lalaking nasa kanang bahagi ng baybayin at nakamasid sa kanya. His hands on his hips. Pagkuway na po na niyang lumusong ito sa tubig. At nang sa tingin ay mahihirapan itong lumakad sa tubig ay lumangoy. Ang mga alon ay nagsisimula ng maging marahas at hindi malaman ni Lovely kung papanhit siya sa tuktok ng batuhan o lulusong sa tubig. Ilang sandali pa'y nasa harap na niyang lalaki. Tiningala siya. Nanlaki ang mga mata niya nang matitigan ito. Sa ikalawang pagkakataon sa araw na yon, ay nagtagpo sila ng lalaking una niyang nakita sa parking lot more than a month ago. At ito rin ang loko na lalaking nakabangga niya kanina. Umangat ang kamay nito upang kuhanin mula sa kanya ang equipment niya. No! Kasabay ng pagpihit ni Lovely upang ilayo ang gamit niya mula rito'y isang malakas na alon ang humampas at nauga siya sa pagkakatayo at nawala ng panimbang. Kasabay ng pagtili niya'y ang pagkaramdam ng mga kamay ng lalaki sa baywang niya. She grips were still hard. She could almost feel the pain on her flesh. Then her camera was snatched from her hand. Nagpumigla siya at nagpilit bawiin sa kamay ng lalaki ang mamahaling vital lens niya. Hey, huwag ka malikot. Baka mabasang tuluyan to. Hindi ko balak nakawin to sa'yo. The deep drawl and the lazy amusement na nakikita niya sa mga mata nito'y nagpakislot kay Lovely. Kung naakit siya sa sinag ng araw na nagbibigay ng sari-saring kulay, sa naghihiwalay na alon, ay lalong higit sa ngiting gumuhit sa mga labi ng estranghero. Now you're being sensible. Uwi ka nito nang huminto siya sa pagpalag. Inabot nito sa kabilang kamay niya ang case ng kamera. Reflexively, bahagya niyang inilayo ang kamay. Only to stop herself nang makita ang amusement sa mga mata ng lalaki. Labag sa loob na ibinigay niya yon dito. The amused smile lingered on his lips, habang mabilis itong ipinasok sa case ng kamera. Wait here. Wika nito at nag-akmang lalangoy pabalik sa baybayin. Hey! Kasing halaga ng buhay ko ang hawak mo! Pahabol ni Lovely, sa tansya niya'y kalmateng tinig. Hindi makapaniwalang ibinigay niya rito ang kamera niya. I'll handle it with extra care. Nakakalokong sabi nito and wink at her, that she gasped softly. Then he pointed a finger at her, at sa seryosong tono'y, huwag kang aalis dyan at babalikan kita. Malakas at malalaki na ang alon at malalim ng tubig. You're so foolish not to notice that. I'm a good swimmer, she hissed. Kung inaasahan ng lalaking ito, na basta lang siya maupo roon at maghihintay sa pagbabalik nito. Then, he had to think again. Don't move, hindi ako magtatagal. Pagkasabi noon, nagmadali itong lumangoy pabalik sa baybayin. Ang isang kamay na may hawak ng kamera niya ay nakataas sa tubig. He was halfway to the beach nang matanto ni Lovely na nakatitig pa rin siya sa lalaki, admiring his remarkable and indescribable movements as he swam ashore. If sea gods were true, then he must be one of them. Bahagya niya ipinilig ang ulo. How could she afford to fantasize the man when she was supposed to swim back to the beach? Of course, she didn't have to wait for him like a distressed princess waiting to be rescued. Niyuko niya ang kinalalagyan. Ang mga paa niya'y marahan at maingat na bumaba sa bato at nagsimula siyang lumusong sa dagat upang lumangoy. Subalit hindi pa man lang siya nakakaalis sa kinaroroonan, isang malaki at nagpupuyos na alon ang humampas sa kanya pabalik sa batuhan. She almost screamed in pain nang humampas ang tuhod niya sa bato. Bago pa man siya makahinga uli, isa na namang alon ang humampas sa kanya. She grasped for the big rock, wincing in pain as something pierced her hand. Well, I was wrong. You aren't sensible after all. Wika ng tinig na lumitaw sa likuran niya. Muli napapitlag si Lovely. She'd been too busy holding on to the rocks. Hindi niya napuna nang muli itong lumangoy pabalik sa kanya. Wala sa bokabularyo mo ang salitang sumunod. Patuloy ng lalaki sa iritadong tinig. Inihila mo sa mukha ang palad upang alisin ang tubig na humilam sa mga mata. Kung nagkataon, tinangay ka ng malakas na alon, pahirapan mo pa ako. Hindi ko alam kung saan ka kumuha ng katalinuhan para lumusong sa bahaging ito ng dagat, gayong hindi mo kabisado ang lugar na to.
Hindi ko sinabing tulungan mo ako. Ano ang pakialam ng lalaking to sa kanya? Grateful, are we? He mocked gently. Hindi agad nakasagot si Lovely. Kung hindi ito basta na lang lumitaw mula sa kung saan, baka nabasahan ang kamera niya. At dahil nagdidili-dili pa siya kung paano makakalangoy pabalik sa baybayin, nagpatuloy na sa pagtaas ng tubig at paglaki ang alon. Subalit mahusay siyang lumangoy, inaasahan niya yun. Hindi niya inisip kahit sandali na manganganib ang buhay niya. And of course, her precious camera. Hindi naman ganun kalayo ang baybayin. Pero may katwiran ng lalaki. Hindi niya kabisado ang lugar na yon, ang dagat sa bahaging yun ng lupa. And that when she was just starting to recover from her accident, nalimutan niyang nakast ang kaliwang binti niya ng 1 linggo dahil sa butong nabugbog sa tuhod niya at kumikirot yun ngayon. Ang kamay ng lalaki sa baywang niya ang pumutol sa pag-iisip ni Lovely. At bago pa siya makapagprotesta, inilalangoy na siya dito pabalik sa baybayin. "Put me down, I can swim," she lied in a calm voice. "I believe you," he said insincerely. But for some reason, hindi mo makuha lumangoy. Sino kaya ang lalaking ilang beses na niyang nakita? Bakit ba tila sinusundan siya nito? Ano kaya ang pakay nito sa kanya? O sadyang nagkataon lamang?